Okay. Okay. Oh, yan. Okay. Lagitik lang. Good day mga idol, tuturuan natin ngayon yung may-ari mag CVT para hindi na siya magbayad at magamit niya sa habang panahon mga idol. Yung namin ginawa mga idol ay pinatanggal ko lahat ng tornilyo sa cover. Ayan. So sininsil na namin yan kasi papalitan na namin ng bagong tornilyo yan. Ayan. So yan, madumi yung panggilid niya at medyo matagal na ito yung bago nalinisan. So tuturo ko sa kanya kung ano yung step by step na gagawin dyan. So manood lang tayo mga idol kung paano ang gagawin. So dito pinatanggal ko na yung mga 8mm na tornilyo dyan sa paikot para matanggal itong crankcase cover. Ilayin mo na cover. Ito? Oh, ilayin mo na. Dandahan lang. Okay. Yan, tapos mayroon niya ano. Ah. Okay na. Tayo mo. Ganon, pag ganon. Pag ganon. Pag ganon. Yan, sige, medyo din mo. Hawakan mo yun. Ito? Oo. Goods. Tanggal agad ah. Silahin mo na yan. Yan. Tandaan mo yan ha. Tandaan mo yan. Okay. Ganyan, ganyan. Yan. Kaya pa. Sige, tanggalin mo. Kasi yun, hilahin mo buo. Ito. Yan, hilahin mo yun. Yun, hilahin mo. Yan. Sige, tanggalin mo na yung build. Pipitik yan. Yan, okay na. Yan, ipon-iponin mo muna. Yan sa ano. Yan, ipon-iponin mo muna yan. Sige lang. Bitawan na yan. Mamaya na yan. Ito naman. Hilahin mo. Hilahin mo yan. Yan. Uy! Yan. Uy, may tama ata. Yun, kunin mo yun oh. Oh no! Hilahin mo. Ito? Oo. Whoop! Pinalaman mo yung something. Yan. Tapos ito naman. May malaki doon. Ayan oh. Ito? Oo. Sukatin mo yan. Sige dyan na. Lapag mo lang dyan. Tignan mo kung sukat. Lagyan mo extension. Ayusin mo, hindi natapat. Ito mga idol, tinuturo na natin kung paano yung tamang pagbaklas ng kanyang panggilid. At hindi naman tayo perfecto mga idol, pero para sa akin mga idol, kung yung customer natin ay willing matuto, ay tinuturuan natin yung mga idol. At wala namang perfectong tao mga idol. Yung gustong matuto ay tuturuan po natin at wag po nating i-down kasi lahat naman tayo ay nagsimula sa hindi marunong, kaya turuan po natin yung gustong matuto at willing matuto mga idol. Wow! Yun, kung may tatlong pin yan, hilahin mo nito. Hilahin mo ng nito. Sige, kunin mo, magka-partner yan. Ito? Oo. Yan, magka-partner yan, dalawang yan. O, wawalain yan. O, yan, sungkitin mo. Ang gagawin mo, i-ano mo muna yan, i-gitna mo muna. Gitna mo muna, yan, ganyan. Saka mo sungkitin. Hindi na, ganyan lang. O sige, kunin mo na. Hilahin mo na yung pin. Hilahin mo lang. Yan, tatlo yan. Yan. Sa simpleng pagtuturo natin mga idol ay malaking bagay yan para sa mga scooter owner na gustong makatipid at willing matuto, dahil sa simpleng paglilinis ng CVT mga idol ay napakalaking bagay na yan sa kanila, lalo na mga idol sa performance ng kanilang motor. Halimbawa may nararamdaman sila na dragging, ay hindi na kailangan pumunta sa shop or mekaniko para magpagawa, dahil sila na mismo ang gagawa ng sarili nilang mga motor. A little longer than a few minutes later. So, sa part na to mga idol ay nalinis na lahat ng CVT parts, at sabi ko sa may-ari ay ako na yung maglalagay ng
grasa at ipapakita ko sa kanya para sa sunod ay siya na yung gagawa at hindi na ako makikialam sa gagawin niya. Dito nalinis niya na rin dito. Yan, malinis na yan dito sa bandang makina na. At yun. So gagawin natin mga idol ay ilalagay natin itong bola. Wala naman itong pattern kasi hindi na ito stock. Yan. So sunod-sunurin nyo lang yan mga idol. Yan. Katapos nyo may lagay yung 6 na bola, fly ball kung tawagin ng iba. At pagkatapos may lagay ang mga fly ball na yan ay proceed na tayo dito sa torque drive. Yan. So punasan natin, kailangan guys malinis na malinis yan. Lagyan natin ng high temp na grasa. So unahin muna natin dito mga idol, kunti lang paglalagay ng grasa mga idol para hindi masyadong makalat. At yung mga excess na grasa mga idol, tatanggalin din natin yan kalaunan. Maya lamang pagka ilagay na natin. At siyempre kailangan walang sumobra na grasa dyan. So dito sa part na to mga idol ay paglalagay ng grasa dito ay sakto lang dyan sa butas na yan. So lilinisin din natin yan kung may sumobra man dyan sa part na yan. So fast forward muna natin mga idol. Mga idol, so ang diskarte ko dito sa paglalagay ng grasa dito sa torque drive ay nilalagay ko muna ng grasa bago ko ilagay yung pin lock dito sa torque drive nya. Ayan, so pinupuno ko muna yan. Tapos yung mga excess na grasa ay tinatanggal ko rin yan. Ayan, so mapansin nyo mga idol, nililinis ko rin yan para hindi yan kumalat pagka nilagay na natin yung kinakatakip dyan sa torque drive nya, dyan sa mismo sa takip. Yan. So ano bang tawag dyan? Basta ako, pachamba-chamba lang ako dyan mga idol. Ayan. Tapos yan, sok-sok na natin yan dyan. Balik na natin yan dyan. Yan. Pagkatapos natin sok-sok, sunod naman natin dyan mga idol yung ating center spring. Yan. Pagkatapos natin may lagi center spring mga idol ay may ano naman yan, may pattern yan. Lagay nyo na yung lock. Yan. Then siyempre konting piigpit lang, wag over tight kasi masisira yung ating torque drive. So pagkakabit mga idol ng ating belt ay kailangan nakatutok yan mga idol papunta sa unahan. Ayan. So may markings naman yan. At pag naglagay na natin dito ay pigain lang natin. Yan, medyo ikutin lang natin at ipasok natin itong belt nya. Tapos saka natin ilagay sa sa may motor natin. Ayan, sa may shafting. Ayan, so madali lang na may kabit yan. Yan. So pag naisalpak na natin yan mga idol ay pwede na nating tanggalin yung mga excess na grasa doon na galing sa ating torque drive bearing. Ayan. So hindi nyo na nakita yung paglalagay natin ng grasa sa torque drive bearing, pero nilagyan po natin yan mga idol at madali lang naman lagyan yun. So importante mga idol ay naituro natin sa may-ari kung paano yung pag-assemble at pagkakalas ng ating CVT. Ayan. So yan lang mga idol. Washer maliit dito yung nut. mm. Pagkatapos natin may kaibit mga idol ay sunod natin itong kanyang clutch bell. Ang sukat naman ng tornilyo nito mga idol ay 22 mm. Yan. So sa pagsisikip mga idol, since meron akong torque wrench yung ginagamit ko sa pagsisikip. So okay na. Okay. Oh, yan. Okay. Lagitik na.